daghantag makuha nga mga pagtulunan sa ato karong ebanghelyo, pero nindot tingaling atong fokusan ang kinini ang una o kakita or mao gitingali sa tuy tumong nganong gigayon ni Hesus ang buta aron makakita siya sa iyang isig katao. Mao tong iyang ipangutana, may nakita ka ba? Ang una niyang nakita, mga tao pero murag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Niya iya nasanggi tapion niyang kamot, mitutok na gyud ang tao ug nakita na niya ang iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, buta. Lingi aba. Ang samantanaw ni mo niya, kahoy o tao. Unsay buhaton nato kung kahoy mo'y atong makita. O kahoy atong makita, ang atong tanaw ana, atong galamiton. Gamitono nato ba para sa atong kinabuhi. Pero kung ang atong makita gani tao, unsa may kahulugan na. Oy. Kauban sa kinabuhi. Ngilingi ako sabi mong tupad, ingna pwede tang mahimong kauban, ingna ka no? Na pwede tang mahimong kauban o galamiton. Kinsa ninyo dinhing mga asawaha na mo-claim, Father, ang akong bana giisip gina na akong kauban dili galamiton. Sige, taasa ka mo. Pasad kasabot ni mga asawaha, pero at least na iniisa, pero nagpanagana na ba? Mga bana, kasi mga banag naong din kinsa man ninyo ang muingon, ang kanang asawa na ko pader, ako ginang gitratar na akong kauban, dili galamiton. Taas kamot. Kung magyaw-yaw na kas imong bana, unsa man itanaw nimo niya, kauban o galamiton? Kanang imo na siyang yaw-yawan ba? Imo nang awayon, kasaban, kauban na nimo o galamiton? Oh, naglibog sad mo no. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagtan-aw ni Noe nga iyang kauban. Unya kadtong ubang mga tao na adtong panahon na buhi, tan-aw sa Ginoo iyang kaaway. Mao tong gipatay niya silang tanan. Ako mag-imagine man ko 40 ka adlaw nga nakusog kayo ang lunok, tibok kalibutan namatay gyud. Bisan pa ganing mga langgam, bisan pa kana mga hayop nangamatay. Nganong wa man mamatay si Moses o ang iyang mga kauban dito atong arka nga. Ang iyang arka, di man to hinimo og mga engineer nga kanang nga sirado, pagod ka namang mura lang siya o kanang sirado lang baway. Wagi, giputos na ito, yana. Pag sirado sa arka, wala na sila makita sa ilang palibot. Gahuwat na lang sila, kaasa sila ilang paso sa kanini ang bawod o sa tubig. Ngano wa man sila mga matay? Ibaw mo ngano? Ibaw mo kibaw? Paasa ko kibaw na, pero tungod kay ang Ginoo nag-isip ni Noe na iyang kauban. Iyang giprotektahan ang kinabuhi ni Noe o sa iyang mga pamilya.
nga didto sud sa arka. Pero kadtong mga tao uban dili na to niya kauban, iyang tugutan nga mga matay sila. Sunan ka atong wa kay baos Noe og unsay nahitabo siyang palibot, motong nagbuhi siyang uwak. Sunod, nagbuhi na po siya sa gamay niyang bintana o pati. Niya ang pati ni balik kay wa may katugpahan, puno pa mas tubig. Niya lain na sang 7 ka adlaw. May imagine na to bang stilan karisgo atong kinabuhian. Nagsimba ko oroy o dito sila na tungtong sa bukid nga bakilid niya paghubas na lintuad nga to ang arka. Ligid-ligid, di sila mamatay sa lono, patay sila sa hugs pangpang. Kaya kinsa man sini pahimutang dito nga masapnay siya aron dili malintuan nga inighubas sa tubig. Bisag asa ra man na matungtong kinsa may nagpahimutang ang iyang kauban. Kinsa may kauban ni Noe? Ang Ginoo. So kanindot di ay kon kauban nato ang Ginoo. Pero ang nakaapan kanus ama nato mabiyaan ang Ginoo. Kanus aman kun dili na ta mutuman sa atong mga saad ngadto kaniya. Muna ang Ginoo ni saad nga kita himuon niyang kauban. Pero kita usahay adto ta mukuyog sa yawa. Pinaagis atong mga sala. Gilingay imong kuan, imong tupad na sad. Ina wa pa ka mobuwag sa Ginoo. Wa pa ka mobuwag. Na tanawa kanimo atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Ang usas meaning ani kaning santos nga misa sa karaang panahon kadtong magsunog silag mga mananap pagdaig tos Ginoo. Pero ang mga tao sa una ang ilang gidaig dili na ang Ginoo kung dili ang mga hinatag sa Ginoo. Kwarta, dungog, yuta, kanang ilang kaugalingon hinatag nas Ginoo kini atong lawas. May karon ko na be kinsa may imong gisigihag daig, ang Ginoo o ang imong balay? Mailhan man na nimo kay kon kanang imong gidaig sawayo na gani na masuko ka. Suko ka ba? Kung ingnon kang batignaong, masuko ka dili. Suko dili. Ingnon kang bugo, libakon ka, masuko ka dili. Imong anak kulatahaw sa inyong silingan, masuko ka dili. Wa na ka dito sa Ginoo. Na anak ka nagdaig sa imong anak na hinimos Ginoo. Nakuha mo? Kung ang imong kwarta kawaton sa imong silingan, masuko ka dili. Masuko niya nganong masuko magakituan naman ka nagdaig sa imong kwarta, wa na mas Ginoo. Kung ang imong balay sunugo na sa inyong silingan, masuko ka dili. Ingka bisag ikaw pa di ka mo ingong di masuko. Mo na kituan naman ta nagdaig sa hinatag sa Ginoo. Pero nagdaig ta sa Ginoo, di kita masuko. Nganuan tungod kay ang Ginoo mo ituburan sa tanan. Mo na diri sa atong Salmo ningon diri tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo
ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Nindot ano? Kanabang patyo na taba. Di kita masuko. Nga naman, sa mata guys Ginoo, nindot day kayo na. Muna ka na ato mga martyrs, nana. Sugot magkitag patyon. Samot na o kawaton na atong kwarta. Okay ra gyud kayo. O pagutapat yan. Muna ako na ninggi pamalandungas Ginoo kay ang ato rong pinakahat nga isyu kanimang midterm elections. Ganahan ko nga i-relate ang atong pamalandong sa atong umaabot nga eleksyon. Kanabang unsaon pagpili. Atong sulayan pag testing kinsa Manila ang kusog kay mo saad pero dili mutuman sa saad. Mao na sila yung mga buta. Kay karon kung itanaw dia social media, sige naman sila campaign. Tanaw sa ko sa team nila ni Marcos, Bongbong Marcos, niya team sa ni former President Duterte. Mao man na rin nagkumbati yung maayo. Team Duterte, Team Marcos. Pulos gid sila pagkanindutag mga saad. Parihara gid sila og gipana ko parihara ba? Moingon dayon ang pikas. Sayod ko nga naatay mga pangandoy nga moasenso atong kinabuhi nga maprotektahan ang atong kaban ng bayan, ana mabantayan kuno ang kaban ng bayan, way corruption niya na ay mga pagkain sa hapag kainan. Hinana ba? Pulos man sila nakakita na. Pulos yun nakakita. Nawa kuno'y corruption o niya kanang malinaw tang maglakaw-lakaw sa atong katilingban. Naway kuyaw nga lugoson ka diha o babae ka, niya patyon ka, tulison ka. Ano ko na bang safety, secured ang atong palibot. Pulos na mga maayo. Niya mo asenso ang tanan. Dili na ta magsigig abroad. Kay dinis atong nasod. Sufficient na ang atong income. Kay equal na ta og kapasidad sa mga nasod nga silingan nato. Nga nung muadto pa man ka, nga popariha naman ta dinhi og income. Hinana ba? Wa na dili na mahimuwag sa ilang pamilya ang mga kanirong atong OFW, manguli na sila diri. Pagkanindota ang mga saara, no? Pulos yun sila, ana, kamaong musaad, masulti na sa ilang bakbak. Pero ang pangutana, dakong question mark, kinsa Manila ang kusog mutuman og saad, ang Team Marcos o Team Duterte? Lingay mong tupad. Inanana kay tubag. Ayaw mong tubag din di sa kumutubag. Mao ni atong pamalandungan hangtod sa Mayo. Itong pizza? Mayo 12. Atong sigyang pamalandong, kinsa Manila ang may kaayong muhimog saad pero dili tumanon. Daghan sa panaad kani si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, niadtong panahon sa eleksyon 2022. Pila may natuman o pila sad ang wa matuman. Daghan sa gisaad si former President Duterte niadtong ano sa tong eleksyon ato niya manidaog siya 2015 16 6 years man 16 2016 pila may natuman pila sa iwa matuman. Nga ba kay kun kinsa ani nila ang kusog kay musaad kay di man guna problema ang pagsaad, di gina problema, wa gid nay limit. Kamo bitaw nangabudol mo kamo mga asawa nindot kay saad ng inyong nabana so nindot ag saad ana.
Pero karon lami kay hiluan. Congratulations sa wa mabudol. Ano bang mga saad ba? Maunta nang nahimo na lang na hinoong ka ng kanta nga gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Di ba? Naman na yung mga kanta yun, anak. Paborito kaya na sa akong papa sa una, kantahan. Iya ginagkanta-kantahon. Kamao mo, anak. Gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Anak, kamusan? Sa ako din hingi panaad na kung mupalit lang gid mog slot, naatay tukoron, naatay hatagag mga bugas, naatay activity nga tumanon. Natuman ba o wa? Kusga. Praise the Lord, no? Itong pakpakan ang tanang nga malit. Ako gani mong ibudol, ko na dayon ko. Paningli ko. Paningli. Muna, karon paningla nato ni sila kini mga nang-apply. Kay kasagaran sa diyas nang-apply, pulos-pulos mga karaan. Doon na naiagi ba? Unya, makita nato nga pupariha sila o balhibo, kay duha ra man ni ka-team ang main gyud nga nagtigi karon. Makita nato nga kinsa tong nipabor sa team Marcos, pupariha pud na silang lifestyle, pupariha pud na silang mga baruganan. Kinsa sa tong nagsuporta diri sa kang team Duterte, pupariha pud na sila o kinaiya. Nya kung pananglitan naglabi ang pamakak sa team Duterte, bakakon kay nistanan, magsigig saan, way natuman. I-appeal lang sa nato og sa likway ang nagsuporta ng maong team. Kay wa nay kapuslanan. Dili na makahatag og kaayuhan sa katilingban, mga buta na sila. Kay kanang buta og musaad na kutob ra gid na sulti, wa nay matuman kay di man siya kakita, di sad siya kaklaro sa iyang gisaad. Buta ba mo na ingos Kristo, ang buta dili makagiya sa laing buta kay mga hug na sila sa kanal. Unya kung sa team Marcos kargado din si Bongbong Marcos nga ang iyang gipangsaad, pulos gyud natuman hangtod karon gikan atong 2022, kana sang line up niya karon, iya sa nang gipangpili nga mosuporta sa iyang gibuhat. Ato sa na silang butaran. Pero kung ang gisaad sad ni Bongbong Marcos sa iyang pagdagan, wa sad matuman, daghan sa kaing wa matuman, isalikway na lang sad nato ang tanan na nagsuporta niya, kay wa nay kapuslanan, kay same feather flock together. Hingka na din ay balhibo ang tao pa dir, ay ato na lang ang anaon. Same feather, birds of same feather flock together. People of same attitude go together. Na siya. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na honghongi kuno ko kinsang team imong suportahan. Ing na kano. Inahonghongi ko kinsang team imong suportahan. Ako'y mo judge nimo. Di na ta maglisod. Aning maong sukdanan, mausad ni ang sukdanan sa Ginoo. Be faithful to your promises. Napaganitay tubag sa Salmo nga nagingon, ang Ginoo na hinumdum kanunay sa iyang kasabutan. Mauna ang kinaiyang Diyos nun, dili mo pakyas ug saad. Pero ang kinaiya nga yawanon, igo ra gina sa saad,
tamis kay na manaad, pero batik kay nagbinuhatan. Mao na kiniro mga politicians, sige silang saad nga naman kay kada usa nato panahon sa eleksyon equal voting, tagsa ra gid na ka votes dinis Pilipinas, kantong galingkod sa daplin nga way balay o kining gapuyo og palasyo pareha ra tag vote. Gahom na nato nagihatag sa atong konstitusyon, thanks be to God. Pero kining mga bakakon ilatang ilan-ilaron aron makuha nilang atong simpatiya, pero inig human atong hatag tugyan sa atong pagsalig nila pinaagis pagbutar, ila dayon tang budulon. Kita na ilang daog-daogon, kita na mo ilang pahimuslan, hastang atong mga taxes ila na ng panguhaon, graft and corruption, ug way usa nato nga hingkod og panghunahuna nga dili mo agri ang Pilipinas karon gisupsupan sa graft and corruption. Way usa nato anak nga mosalikway, apan ang pangutana kinsa may mosumpo niini. Mangita tao dili mga bakakon, track record plus pamalandong na Diyosnon, anha ta diha makakita sa kamatuoran. Muduol ta ni Kristo, muingon ta niya, Lord, na hikapa ang akong matas pagtuo, matas akong hunahuna o kasing-kasing, makita unta nako kinsay angay gid nilang suportahan. Kay kung dili ta hikapon sa Ginoo sa iyang gahom, sa iyang grasya, sa term karon mabudol ra gid ta, mailad ra gid ta, no? Muna discernment gikan karon hangtod sa Mayo, kinsa man ang atong pilion na maayong mutuman og saad.